Kung usapang sharpshooter sa NBA ay hindi rin pwedeng mawala ang mamang ito. Ang tumulong din sa Miami Heat noon para makuha ang kanilang 2 kampyonato. Pambihirang mga kamay ang meron din ito mga idol, lalo na kapag nagiinit na ang kanyang mga kamay. Siguradong pupuntos ito sa 3-point area, kaya hindi rin siya pwedeng pabayaan kapag nakapwesto na ito para tumira ng 3 dahil tiyak na magtatala siya ng puntos. Kahit matanggalan pa nga ito ng sapatos mga idol ay no problem para sa kanya. Kaya sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ng kwentong basketball ng 2001 Rookie of the Year, 1-time NBA 6-man of the Year at 2-time NBA champion, ang 6'8" sharpshooter na si Mike Miller. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Noong 2000 NBA draft nang pumasok sa liga ng NBA si Mike Miller, siya ang 5th overall pick noon na pinili ng koponan ng Orlando Magic. Nakasama niya sa kanyang rookie season ang 2 star ng Magic noon na si Tracy McGrady at Grant Hill. Ngunit kahit na may 2 scorer ang koponan ay hindi na intimidate itong si Mike Miller para umambag ng puntos sa koponan. Pinagkatiwalaan agad siya ng Magic noon na pinwesto bilang starting small forward. Hindi naman sinayang ang pagkakataon na ito ni Miller noon mga idol, dahil kumakamada siya noon ng 2 3 kada laro na nagkaroon ng 40.7% sa 3-point field. Well, malaking tulong nga itong nagawa ni Miller sa kanyang rookie mga idol. Umaverage din siya ng almost 12 points per game at 4 rebounds per game. Kaya naman sa ganda ng kanyang pinakitang performance sa kanyang rookie season, kaya siya ang tinanghal noon bilang Rookie of the Year. Pumwesto naman sila sa 7th seed noon sa Eastern Conference, pero hindi nga lang din nagtagal ang kanilang postseason game dahil pinadapa agad sila ng Milwaukee Bucks noon sa round 1 pa lang ng playoffs. 2.5 season ang tinagal ni Mike Miller sa koponan ng Orlando Magic dahil sa kalagitnaan ng 2002-2003 season ay trinade siya ng Magic papuntang Memphis Grizzlies na kung saan nakapaglaro pa ito ng 16 games sa season na yon na umaverage pa ng almost 13 points per game. Nagkaroon naman ito ng 50% sa 3-point area, pero dahil mahina ang roster ng Grizzlies noon ay hindi nga sila pinalad na makapag-qualify sa playoffs. Talon tayo sa 2005-2006 season na kung saan ginawa siyang 6-man ng koponan ng Memphis. Umaverage siya dito ng 14 points per game na kumakamada ng 2 3 kada laro. Well, hindi naman nasayang ang magandang performance niya ito mga idol dahil sa season ito, siya ang tinanghal na NBA 6-man of the Year. Well, tinulungan niyang makatawid ang Memphis noon sa postseason game na nakuha ang pang-5 pwesto. Pero tila inaalat itong si Mike Miller pag dumarating na ang playoffs mga idol. Dahil another round 1 loss ang sinapit nila nang walisin lang sila ng Dallas Mavericks. Well, sa 2006-2007 season, dito niya nagawa ang kanyang career ay in 3 points made in 1 game. Actually, 2 times niyang nagawa ito mga idol kontra sa isang kupunan lang din ng Golden State Warriors. Matapos siyang magtala sa 2 laro nilang yun ng siyam na 3-pointers, doon niya din nakuha ang kanyang career high in points in 1 game na nagkaroon ng total of 45 points. Well, sa season ding ito sa All-Star Weekend nang lumahok siya sa 3-point contest. Hindi nga lang siya pinalad noon na makuha ang kampyonato mga idol dahil nakuha ito ni Jason Kapono ng Toronto Raptors. Sa kanyang 6 na taon sa koponan ng Memphis Grizzlies ay mahila pa rin kay Mike Miller ang kampyonato. Well, kung titingnan natin ang kanyang playoffs history mga idol, after nilang mawalis ng 3 beses sa round 1 ng playoffs, sa mga sumunod na season ay hindi na nga sila nakakapag-qualify pa sa playoffs noon. Kaya naman after 6 seasons niya sa koponan ay trinade na naman siya papuntang Minnesota Timberwolves. Nakasama naman niya dito noon si Kevin Love mga idol. Well, sa kanyang 73 games na nailaro sa season niya sa Wolves ay umaverage pa rin naman ito ng 10 points per game. Bumaba naman sa 37% ang kanyang shooting sa 3-point area. Medyo struggle din ang kanyang nalipatan na koponan ng Wolves noon mga idol dahil wala din talagang lehitimong scorer ang koponan. Kaya hindi nga sila nakapag-qualify noon sa postseason game. Isang season lang ang tinagal ni Miller sa koponan ng Wolves dahil sa sumunod na season lang 2009-2010 season nang trinade siyang muli papuntang Washington Wizards. Well, dito sa Wizards mga idol ay muli siyang pinwesto bilang starter ng koponan, ngunit hindi bilang small forward kundi shooting guard. Well, bagamat mahaba-habang minuto ang nabibigay sa kanya sa Wizards ay hindi pa rin naman ganong kataasan ang kanyang output na nagkakaroon lang ng 11 points per game. Ang malungkot na kwento pa ay muli siyang nakakalasap dito ng non-playoff appearance dahil hindi na naman sila nakapag-qualify sa postseason game noon. Pero sa sumunod na season lang mga idol, 2010-2011 season
season, ito na ang pinakahihintay na pagkakataon noon ni Mike Miller dahil sa season ito nang pinapirma siya ng Miami Heat ng full max contract na $25 million 5-year deal. Well, saktong-sakto ang pagkakalipat niya dito noon mga idol dahil sa season ito nang mabuo ang big three ng Miami Heat na sila Bosh Wade at LeBron James. Well, dahil may tatlong superstar na ang koponan ay hindi na nga kailangan pang bumanat ng gusto dito ni Mike Miller noon. Paabang-abang na nga lang ito noon sa 3-point area para tumira lang ng tres. Dahil malaki din naman ang tiwala sa kanya noon ng tatlong superstar ng Heat. Well, sa unang season niya sa Miami Heat mga idol dahil marami na ngang scorer ang koponan ay hindi na din ganun kataas ang kanyang output. Umaverage na lang siya dito ng 5.6 points per game. Pero ganun pa man, tulong na din yan sa koponan mga idol. Well, naging pader nga ang Miami Heat noon sa Eastern Conference. Nagkampiyon sila sa Eastern Conference Finals kontra Chicago Bulls. Kaya sa unang pagkakataon nga ng kanyang karera ay nakapaglaro at umabot nga noon sa 2011 NBA Finals si Mike Miller na nakabakbakan naman ang koponan ng Dallas Mavericks. Well, sa first 3 games nila sa finals mga idol ay nakuha pa ang kalamangan ng Heat noon. Lamang sila sa serye na 2-1 pero after ng kanilang pagkapanalo sa game 3 ay yun na din pala ang kanilang huling panalo mga idol dahil 3 consecutive loss ang kanilang nalasap. Kaya nabigo nga ang Miami Heat noon na makuha ang kampyonato. Pero sa sumunod na season naman 2011-2012 season ay muling nagbalik ang Miami Heat ng mas malakas. Dito mga idol ay naging malaking parte si Mike Miller sa koponan dahil muli nga silang nakarating noon sa 2012 NBA Finals pero sa finals na ito ay ang OKC na ang kanilang nakaharap. Well, sa game 5 ng kanilang serye ang isang memorable game para kay Mike Miller noon mga idol dahil siya ang tumapos sa serye ng finals nilang yun para makuha ang kanyang kampyonato. Sa laro nilang ito ay malaki ang inambag niya sa koponan. Nagtala siya sa game 5 na ito ng 7 3-pointers mga idol na may total na 23 points at dahil sa tulong niyang ito ay nakuha nga nila noon ang kampyonato. Pero hindi pa dyan natatapos ang swerte nitong si Miller mga idol dahil sa sumunod na season lang din ay patuloy ang pagiging pader ng Miami Heat sa liga. Muli silang naging unbeatable sa playoffs noon mga idol hanggang makarating na naman silang muli sa 2013 NBA Finals. Ito ay kontra naman sa San Antonio Spurs. Well, kaya ako nasabing swerte mga idol dahil ang dapat na matatalo na sila sa serie ng finals nilang yon ay naisalba pa nga ito ni Ray Allen sa Game 6 para itabla ang serye at mapuwersa pa sa Game 7. At sa huli nga mga idol ay nakuha pa nga ng Heat noon ng back-to-back champion. Ito ang kanyang pangalawa at huling kampyonato na din sa kanyang karera. Ngunit after ng kanilang kampyonatong yun ay ang pag-waive naman sa kanya ng Miami Heat noon dahil sa amnesty clause. Kaya nagbalik nga siya noon sa Memphis Grizzlies. After niya sa koponan ng Memphis Grizzlies mga idol ay nakalaro pa nga siya noon sa Cleveland Cavaliers na naging kakampi muli si LeBron James. Muli pa nga silang nakarating sa finals na yun pero natalo nga lang sila sa Warriors. Well, after ng isang season niya sa Cavaliers ay nakalaro pa nga ito ng 2 season sa Denver Nuggets. May edad na siya dito na 37 years old mga idol at bench role na lang sa koponan. At after ng 2 seasons niya sa Denver Nuggets ay tuluyan na nga itong nagretiro sa liga ng NBA. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni Mike Miller sa liga ng NBA?